May indikasyon ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit na mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Refran. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, dun pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo, oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng tinurn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mahigit 200 kahon na naglalaman ng findings sa mga investigasyon at nakalap na ebidensya. Opisyal na tinurn over ang hard drive niyan ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr. kay Ombudsman Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Reyes na nakamit na ng ICI ang kanilang mandato at hanggang March 31 na lang ang kanilang operasyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.